Posibleng mawala ang supply ng National Food Authority o NFA rice sa merkado kapag naisabatas na ang Rice Tarification Bill. Panawagan naman ng isang consumer group, sana'y huwag lagdaan ng Pangulo ang panukala alang-alang sa milyong-milyong Pilipino na tumatangkilik ng NFA rice. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nanganganib na hindi na makita pa sa mga pamilihan sa bansa ang pinakamurang bigas na isinusupply ng National Food Authority. Sa ngayon ay mabibili pa ito sa merkado sa halagang 27 at 32 pesos kada kilo dahil sa subsidiyang inilalaan ng pamahalaan. Pero ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, kapag naisabatas na ang Rice Tarification Bill ay hindi na mag-aangkat ng bigas ang NFA, bagkus ay sa mga lokal na magsasaka na lamang sila bibili. Ayon sa kalihim, sa ilalim ng Rice Tarification Bill ay mababago ang mandato ng NFA kung saan magsisilbi na lamang itong taga-imbak o buffer stock ng bigas na gagamitin naman sa oras ng mga kalamidad o iba pang bigla ang pangangailangan ng gobyerno. Nangangahulugan anyang hindi na ito makikipagkumpetensya pa sa mga commercial rice sa merkado. But one thing is certain, there will be no more 27 peso rice. Hindi rin na sigurado kung makakaroon pa ng continuous na pagbebenta ng NFA rice sa merkado because the role of the NFA now in that proposed act that will be signed by the President is that of a buffer stocking agency. Sa ilalim din ng panukalang batas ay magiging maluwag ang pag-aangkat ng commercial rice na papatawa naman ang kaukulang buwis. Ayon naman kay Senate President Vicente Soto III, hindi naman mawawala ang purpose ng NFA para magkaroon ng murang bigas dahil sa Rice Tarification Bill. It can be lower and even the high-rated or yung ano tawag doon sa medyo mamahalin na mga the commercial rice na mahusay na klase baka bumaba pa nga eh. Ayon kay Piñol, kung sakali mang payagan pa silang mag-supply ng bigas sa merkado ay mabibili na ito sa halagang 35 hanggang 36 pesos kada kilo. Posible pa anyang sa unang 3 buwan na lamang ng 2019 tumagal ang inangkat na bigas ng NFA. Pero ayon kay Piñol, may 10 bilyong pisong pondo namang nakalaan kada taon bilang ayuda sa mga magsasaka para mapababa ang gastos sa produksyon at mapataas ang ani ng palay. Bibigyan anya ng libreng binhi ang mga magsasaka at mga makinarya sa pagsasaka. Para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas ay ipagpapatuloy pa rin ng DA ang pagpapatupad ng suggested retail price ng bigas sa ilalim ng Price Act. Pero ayon kay Piñol, pwede pa rin magpalugi ang gobyerno kung magdidesisyon ito na ituloy ang subsidiya sa bigas. Kung 2070 ang bili namin ng bigas, hindi pwedeng ibenta namin ng 27. Kung ayaw naman mapalugi. Pero, the national government can still tell the NFA, okay, mapalugi kayo. Bilhin nyo at 2070, benta nyo 27, subsidize namin yung remaining. That could still be possible. Ayon naman kay Atty. Vic Dimagiba ng Laban Consumer, lalo anyang tataas ang inflation kaya't di pa panahon para alisin ang supply ng NFA rice sa merkado dahil nasa 30% ng populasyon ng bansa ang pumipila sa NFA rice. Kontraan niya sa mahirap ang panukalang batas, kaya't dapat itong pigilan ng Pangulo. Sa ngayon ay pirma na lamang ng Pangulo ang kailangan para maging batas ang Rice Tarification Bill. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City.